Talagang pangmadaling araw. Okay, so salamat sa Diyos. Ang ating pong pag-uusapan ngayon ay napapanahon siyempre. At bibigyan linaw na rin natin yung mga bagay patungkol sa ating pananampalataya pagdating sa ganitong panahon. Okay, kasi sa atin napaka-importante na naiintindihan natin yung ating pananampalataya as a Christian. Kapag may mga ganitong nangyayari, kagaya niyan, may mga nagpa-participate sa tinatawag nating Semana Santa. So, ano ang tugon natin sa ganyan, or ano ang faith natin sa ganyan? Okay? Ba, ayos yan . So, balit tulad ang nasusulat. Ano gumawa niyan? Basahin muna natin ang Biblia sa 1 Corinthians chapter 15. Verse 16 hanggang 17. Hanggang 18 na. 16 hanggang 18. 1 Corinthians 15, 16 to 18. Kung hindi muling binuhay ang mga patay, hindi rin muling binuhay si Kristo. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y nananatili pa sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ng inyong pananampalataya. Hindi lamang iyan, lilitaw pa na ang lahat ng mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay napahamak. Ayun. So, ngayon kasi ay pinapalagay na itong linggo na to ay pagkabuhay. Tama ba 'yon? Sa paniniwala ng mga Katoliko, no? Sa bagay, dati rin naman tayong nandyan. Ngayon kasi ay pinapalagay na ito daw yung araw na si Kristo ay muling nabuhay. Okay? So, sa atin, bagamat hindi naman natin sinasabi na talagang Sunday yun, okay? Pero kailangan lang natin, ang lilinawin lang natin is yung kahalagahan ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Amen? Dahil mahalaga ang papel sa ating pananampalataya. Dahil ang sabi ng Biblia, kung babalik tayo dun sa talata, kung hindi muling nabuhay ang Panginoon, si Kristo, kayo'y nananatili pa sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ng inyong pananampalataya. Hindi lang iyan ang sabi ni Pablo. Lilitaw pa na lahat ng namatay na sumasampalataya sa Panginoon ay, sabi rito, napapahamak. Kasi nga, pati yung kaligtasan, walang saysay. Kung yung ating pinaniniwalaan, kagaya niya ng Panginoong Hesus, ay hindi siya muling nabuhay. Kaya sa atin, mahalaga sa atin o pinagdidiinan natin yung pagkabuhay ng Panginoon. Okay? At gusto kong i-emphasize yan sa humagang ito, sa paggabi na pala, sa hapong ito. Okay? Yung ideya na nakikita natin na piniplay ng mga tao, bagamat ito'y paniniwala lamang, na si Kristo ay pinapako. Tama? Na si Kristo ay pinapako. So bagamat alam na natin na sa pananampalatayang ito, ang Panginoon hindi mo na pwedeng ipako . Hindi siya pwedeng ipako ng paulit-ulit o taon-taon. Actually, kabastusan yan sa Diyos. You cannot nail again Christ on the cross dahil one-time event lang yon. At kung iyon ay sinasabi ng iba na pag-alaala lang naman, yun ay maling pagpapaalala. Okay? So, yung literal na pinapapako ng isang tao ang kanyang sarili is hindi na rin katanggap-tanggap yon. Dahil anong halaga na si Kristo ay bumaba mula sa langit, nagkatawan tao, at siya ay mamamatay. For what reason? Ang reason is ito,
yung problema. Merong problema sa Biblia na ganito ang sinasabi. Kung babasahin natin ng Roma chapter 3, verse 23. Ito ang sinasabi sa Biblia, yung sinasabi ng Romans chapter 3, verse 23. Sige, pakibasa. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Sabi ng Biblia, walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos o sa hibang salin, sa pamantayan ng Diyos. Walang gawa ang tao na pwedeng maka-touch man lang doon sa standard ng Diyos. Wala. Okay? Kaya ang mga tao kahit na magsipag sa mga ganyang bagay, hindi pa rin ito nagiging katanggap-tanggap sa Diyos. Kasi nga, walang tao, sabi ng Biblia, na nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Okay? Sa Biblia, meron din namang taong mga masisipag. Mga, kung tawagin natin sa ating panahon, deboto. Okay? Ibig lang naman kasi sabihin ng deboto is yung talagang, yung devoted, yung talagang loyal ka sa yung pinapaniwalaan. Tama? So sa Biblia, may mga deboto na tao na hindi tinatanggap ng Diyos, na hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Okay? Basahin nga natin yun sa Roma chapter 10, verse 1 hanggang 2. Roma chapter 10, verse 1 hanggang 2. Mga kapatid, ang pinakananais ng puso ko at dinadalangin ko sa Diyos ay ang maligtas ang Israel, sapagkat saksi ako na sila'y masigasig na maging kalugod-lugod sa Diyos, hindi nga lamang batay sa tamang kaalaman. So nakita natin, ang sabi ng Biblia, ang sabi ni Pablo, saksi ako. Witness mismo si Pablo, nakikita niya ang hirap ng mga taong ito. Sabi niya, grabe ang mga to, masipag sa kanilang paniniwala. Kaya lang, ano yung problema? Hindi nga lang batay sa tamang kaalaman. Hindi nga lamang batay sa tamang pananampalataya. O kaya, kapag yung pamamaraan natin ng pagiging maka-Diyos ay hindi rin ayon sa sinet na standard ng Diyos, wala ring saysay yung paghihirap ng isang tao sa ngalan ng kanyang paniniwala. Alam nyo, sa atin, sa paniniwala natin, hindi pwedeng naniniwala ka lang sa kung paano mo gustong maniwala. Okay? Hindi po pwede sa paniniwala natin na kung ano yung gusto mong paniwalaan, ganun-ganun na lang. Dahil mahalaga ang papel ng pananampalataya natin sa ating kaligtasan. Okay? Ulitin ko yan ha. Mahalaga ang papel ng ating paniniwala sa ating kaligtasan. 1 Corinthians chapter 15 verse 1 hanggang 2. Mga kapatid, ngayon pinapaalala ko sa inyo ang magandang balitang ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang magandang balitang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Naligtas kayo sa pamamagitan nito. Kung matatag ninyong pinangahawakan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na lamang kung walang kabuluhan ang inyong pagsampalataya. Ayun. So, sabi ng Biblia, maliban na lamang kung walang kabuluhan ang inyong pagsampalataya. Sabi kasi dito, merong saligan yung pananampalataya natin. Merong batayan. Okay? Meron siyang pinanggagalingan yung pananampalataya natin. At according kay Apostol Pablo, tinuturo niya sa atin na iyan ang magandang balita na inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Alam niyo naman kapag sinabing saligan, yung pinagsasandalan. Kasi kung walang pagsasandalan yung isang bagay, matutumba. Parang ganon. So yung pananampalataya natin, matutumba. Kung wala itong malinaw na sandigan, ang sandigan, importante yun eh. Importante yung batayan
Okay? Importante yung origin of faith. Yung pinanggagalingan ng tamang paniniwala. Kaya sabi ko kanina, hindi ka pwedeng maniwala sa kung paano mo lang gustong maniwala. Kailangan matutunan mo yung pinanggagalingan ng pananampalataya mo. Dahil kung hindi malinaw sa iyo ang pinanggagalingan ng pananampalataya mo, kung hindi mo alam yung pinanggalingan yan, magiging malabo din yung patutunguhan ng pananampalataya. Magiging malabo sa iyo kung saan ba papunta itong pinapaniwalaan mo. Kagaya ngayon, maraming pwede nating ma-admire. Pwede nating hangaan yung sipag ng isang tao sa kanyang paniniwala. Tama? Kung yun yung batayan kung yun yung ating titingnan, may inggit ka kasi masasabi mo, grabe itong tao to, pagkasipag-sipag talaga niya sa kanyang pinaniniwalaan, di ba? Tapos ikaw, sa iyong sariling pinapaniwalaan, hindi ka ganun kasipag, hindi ka ganun ka-devoted, hindi ka ganun ka-loyal. Tama? Tapos makikita mo yung ibang tao sa kanilang pinapaniwalaan, grabe yung kanilang pagiging loyal sa kanilang paniniwala. Okay? Pero ganun pa man, yung maging loyal ka sa pinaniniwalaan mo ay hindi sapat para ikaligtas mo. Hindi sapat yung matinding pananampalataya kung mali naman ang batayan. Ang importante sa pananampalataya, yung batayan. Ang importante sa pananampalataya, yung pinanggagalingan. Ang importante sa pananampalataya, yung paano ba ito napoproduce? Paano ba ito nalilikha? Paano ito nag-exist? Paano ito umiiral? Yung pananampalataya natin. Well, kung mag-study pa tayo ng further ng konti sa Biblia, ang sinasabi ng Romans chapter 10, verse 17, ganito ang sabi ng Biblia kung paano nabubuo ang pananampalataya ng isang tao. At yung pananampalataya na sinasabi natin na talagang panggagalingan ng kaligtasan ng tao. Sige, pakibasa. Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Ayon. Ang totoong pananampalataya, bunga ng pakikinig, at ng pakikinig ng nangangaral patungkol kay Kristo, patungkol sa salita ng Diyos. Amen? Ibig sabihin, hindi lang basta kung ano yung narinig mo, kundi yung aral mismo ng Panginoong Jesus. Si Kristo kasi dumating dito, hindi lang basta mamatay at muling mabuhay. Hindi lang yon ang kanyang dahilan ng pagdating. Okay? Dumating din siya para ituro sa atin kung ano yung katuruan ng Diyos. Okay? Sabi ng Biblia, ang salita ng Panginoon ay buhay. Kasi, sa John 10:10, bakit siya dumating? Alam niyo ba yung verse na yon? Sa John 10:10, bakit dumating si Christ? Pakibasa nga yan. John chapter 10, verse 10. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, buhay na masaganang lubos. Ayun. Bakit daw dumating ang Panginoong Hesus? Dumating siya para magbigay ng buhay. Amen? So, paano niya gagawin yon? Paano niya gagawin na siya'y dumating para magbigay ng buhay? So, maging specific tayo ngayon. Sabi ng Biblia, sa John chapter 12, ito, basahin natin ito. Sa John chapter 12, verse 49 hanggang 50. Sapagkat hindi ako nagsalita ng mula sa sarili ko lamang. Ang Ama na nagsugo sa akin ang siyang nagutos kung ano ang aking sasabihin at ipapahayag. At alam kong
ang kanyang utos ay nagbigay ng buhay na walang hanggan. Kaya't ang pinapasabi ng Ama ang siya kong ipinapahayag. Ayun. So, pakinggan nyo ito maigi, no? Dumating si Christ, hindi lang basta simple mamatay at muli mabuhay para sa atin. Kumbaga, tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Dumating din siya para ituro sa atin yung utos ng Ama. Kasi dumating siya, nagsugo eh. May nagsugo sa kanya eh. Ang nagsugo sa kanya, ang Ama. At according sa kanya, nagsasalita siya in behalf of his Father. Okay? Kung ano yung kanyang sinasabi, hindi sa kanyang sarili. Malinaw, no? Ang sabi dito, hindi ako nagsasalita mula sa sarili ko lamang. Tama? Sino ang nagsasalita? Yung ama na nagsugo sa kanya, ang nag-utos sa kanya kung ano yung kanyang sasabihin. So si Christ sa kanyang sarili, wala siyang sinasabi. Kundi nagsasalita siya sa kung ano lang yung inuutos sa kanya ng kanyang ama. At bakit ganon yung kanyang misyon? Bakit ganon yung kanyang sinasabi? Sa verse 50, ito ang sagot. Dahil alam ko, sabi ng Panginoong Hesus, dahil alam ko na ang kanyang utos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya't ang ipinasasabi ng Ama, ang siya ko lamang ipinapahayag. So nakita natin, kung ang tinatanong natin ay papaano dumating si Kristo para bigyan tayo ng buhay, simple ang sagot. Ang sagot, nangaral siya at ang kanyang ipinapangaral is yung kung ano yung itinuturo sa kanya ng Ama. Kasi dumating siya para maging preacher, para ituro sa atin kung papaano magiging matuwid ang tao sa paningin ng Diyos. Okay? Ano yung teaching ni Jesus? Roma chapter 1, verse 16 hanggang 17. Ito yung kanyang teaching. Ito yung buod ng kanyang teaching. Pakinggan natin. Roma chapter 1, ano sabi ko? 16 hanggang 17. Hindi ko ikinahihiya ang magandang balita, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Unay sa mga Hudyo at ganun din sa mga Griego, sapagkat sa magandang balita ay pinapakita kung paano itinutuwid ng Diyos ang kaugnayan ng tao sa Kanya. At ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya, buhat sa simula hanggang sa wakas. Tulad ng sinasabi sa kasulatan, ang itinuturing ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Ayun. So, kung gagawin natin na pagsama-samahin yung lahat ng teaching ni Jesus, okay? Yung teaching na yon ay utos sa kanya ng Diyos Ama. Bakit? Dahil according kay Jesus mismo, kaya ang sinasalita lang niya ay yung salita ng Ama o yung utos ng Ama dahil yung utos ng Ama ang nagbibigay ng buhay. Okay? So ganun si Christ ka sobrang denied sa kanyang sarili. Hindi siya selfish. Hindi siya nagsasalita ng bagay na patungkol sa kanyang ikararangal. Nagsasalita siya sa ikararangal lang ng kanyang Ama. Ganon siya ka-denied sa kanyang sarili. Kumbaga, dumating siya na malinaw yung kanyang mission. It's not about him. It's about the Father. So yun yung dapat na makita natin para dito magsisimula tayo ng isang kaisipan at pundasyon para mapahalagahan natin yung bakit siya dumating. Okay? Kailangan makita natin to. Dumating si Christ, nagtuturo siya, tinuturo niya yung utos ng Ama. Okay? At dahil sa turo niya na yon, pakinggan niyo to, dahil sa turo niya na yon, siya'y pinatay, siya'y pinarusahan, siya'y binayubay. Yun yung naging cause kung bakit siya pinersecute. Okay? Yung teaching na yon. Again, si Christ, kaya nagkaroon ng dahilan na siya ay parusahan, huntingin, i-persecute dahil sa mga teaching na kanyang sinasabi. Maraming mga relihiyon natisod sa kanyang mga sinasabi. Anong mga religion nung time na yon? Yung mga Pharisees at yung mga scribe. Yung dalawang giant religion.
nung time na yon. Nakabanggaan ni Christ yun. Okay? O kaya dahil doon, siya'y namatay. Yung teaching na yon, yun yung naging dahilan kung bakit siya hinuli, pinarusahan, as we know, binayuba yung kanyang katawan, and so on and so forth, at siya'y hinilibing, at siya'y muling nabuhay. Okay? Bakit siya muling nabuhay? Kasi nga, yung mismong tinuturo niya, buhay eh. Yung mismong tinuturo niya, buhay kasi yon. Okay? Sa makatuwid, kapag yung teaching ni Christ, tinayuan mo, mabubuhay ka rin kagaya niya. Kaya hindi ito isang simpleng, I believe in God. Naniniwala din naman ako kay Lord. Naniniwala din naman ako kay Jesus. It's not simple as that. It's all about obedience sa lahat ng teaching ni Christ. Dahil nandoon yung sekreto ng buhay. Nasa pagsunod sa mga turo ng Panginoon. Hindi sa turo ng kung sino-sino. Sa turo lang ng Panginoong Hesus. Kung susundin natin yung turo ng Panginoong Hesus, nandun yung buhay. Hindi sa simpleng paniniwala na bakit pare-paras lang naman tayong naniniwala sa Diyos, pero hindi lahat sumusunod sa kalooban ng Diyos. Naniniwala kayo doon? Yes, lahat naniniwala na may Diyos. According sa Biblia, sa Matthew chapter 7, I think nasa verse 21, anong sabi ni Christ? Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Pakibasa nga yung part na yun. Sino lang daw ang papasok sa kaharian ng langit? Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ayun. Yun lang mga tao na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sila lang kasi yung connected sa Diyos. Gusto mo maging connected kay Lord? Makinig ka sa kanyang turo at sundin mo yung kanyang mga utos. Dahil yun yung totoong konektado sa Diyos. Yung connected kay Christ. Okay? One time, nagtuturo si Jesus. Basahin mo nga yung Mark chapter 3. I think nasa verse 33 yata nag-start yun. Nagtuturo si Christ. Pinapalibutan siya ng mga tao, especially ng kanyang mga disciple. Ito, hunawain nyo to, no? Habang nagtuturo siya, dumating si Maria. Sino dumating? Si Maria, Sino si Maria? nanay niya. Ha? Yung may-ari ng pandisalan doon sa baba. So dumating si Maria at yung mga kapatid ni Jesus. And then may nagsabi, Panginoon, nandiyan po ang nanay nyo, nandiyan po yung mga kapatid nyo. Anong sagot ni Kristo? Sino ang aking ina at mga kapatid? Yan. Sino naman si Jesus? Ay tanong naman ni Jesus. Tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot at sinabi, ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos, Yun. ang aking mga kapatid at aking ina. Mark chapter 3 verse 33 patuloy. 'Di ba? Yung mga tao, akala nila connected o kumbaga special si Maria como nanay, biological mother. Tapos yung mga kapatid ni Christ nandoon nagpuntahan. 'Di ba? May relihiyon masyadong pinapahalagan si Maria. Bakit sa talata na yan, ang sabi ni Jesus, sino ang aking ina? Sino ang aking mga kapatid? Ang tinutukoy ni Christ, sino ba talaga ang totoong malapit sa akin? Sino ba talaga ang taong connected sa akin? Hindi naman porket nanay ko yan, connected sa akin yan eh. Ganun ang impression ni Christ doon. Hindi naman porket magkamag-anak tayo, connected ka sa akin. Ang totoong konektado kay Kristo, yung sumusunod sa kanyang kalooban. Marahil higit pa tayo kay Maria, higit pa tayo sa mga biological brothers and sisters ni Jesus nung time na yon. At kay doon sa nanay niya. 'Di ba? So, yan ang nakasulat sa Biblia, malinaw naman. Malinaw ang tanong ni Kristo. Malinaw din yung report sa kanya, Lord, andyan po nanay niyo. Andyan po yung mga kapatid niyo. Ang sabi ni Kristo, sino yung aking ina? Sino yung aking mga kapatid? Sino ba sila? Nakukuha niyo yung punto ko? Nakukuha niyo yung punto ng Biblia? Sino ba talaga ang totoong close kay Christ? Sino ba talaga ang totoong konektado kay Christ? Kaya, yung hindi ka pamilya,
Yung hindi connected, hindi papasok sa langit yun. Kapag hindi ka naituring na kasing lapit ng isang pamilya, ng Diyos, okay, hindi ka rin makakapasok sa kaharian ng langit. Dahil ang totoong pamilya ng Diyos, sumusunod sa kanyang kalooban. Now, dito papasok ang problema. Anong susundin mo kung ignorante ka sa salita ng Diyos? Tama? Anong susundin mo kung hindi ka active listener sa Word of God? Aba, hindi naman sapat yung masipag tayong sumunod. Mag-uumpisa yan sa pakikinig ng salita ng Diyos patungkol sa mga katuruan ni Kristo. Kaya sa Biblia, meron ganitong sinasabi sa Efeso chapter 4, verse 20. Efeso chapter 4, verse 20. Hindi ganyan ang natutunan ninyo tungkol kay Kristo. Yun. Sabi ng Biblia, hindi ganyan ang natutunan ninyo kay Kristo. E di ang Diyos nagde-demand. May natututunan ba talaga tayo kay Kristo? Enough na maging batayan mo sana para maging totoong malapit ka sa Diyos, at yung pagiging malapit mo sa Diyos ang magiging batayan, bakit ka magiging sigurado na papasok ka sa kanyang kaharian. Again, sino ang ina at mga kapatid ni Kristo? Tumingin siya sa kanyang mga disipulo, sa mga taong nakapaligid sa kanya, doon sa mga taong nakaupo. Ang sabi ni Kristo, sila ang aking ina. Sila ang aking mga kapatid. Dahil ang aking ina at mga kapatid, yung totoong malapit sa akin, ang sabi ng Kristo, sila yung mga taong nakikinig at sumusunod sa kalooban ng Diyos. So tama yung kanyang pahayag sa Matthew chapter 7. Hindi siya nagkokontra. Tama? Nakikita natin, malinaw ang sabi ng Panginoong Hesus, marami ang tatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ngunit hindi lahat ng tumatawag na Panginoon o Panginoon sa Kanya ay papasok sa kaharian ng langit. Kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng Diyos. So, ine-emphasize ko lamang na hindi lamang ito simpleng I believe in God, I believe in you, I believe in Jesus, pare-paras lang naman tayo, doon magkakahiba tayo ng simbahan, pero pare-paras lang naman tayong naniniwala sa Diyos, iisa lang naman ang ating patutunguhan. Narinig niyo yan? Yung mga salitang ganon, di ba? Yan yung kadalasang sinasabi ng iba eh. Pero it's not simple as that. Yun yung gusto ko na makita nyo. It's not simple as that. Even na nandito ka sa GTF, hindi ibig sabihin ligtas ka. Ang question ay mag-stand. What is the question? Ano ba natutunan mo kay Kristo? At kung ano man yung natutunan mo na yan, ginagawa mo ba? Yun yung sinasabi ni Pablo. Balikan mo nga yung 1 Corinthians chapter 15, verse 3. Yung may mga pananampalataya na sayang eh. Sayang. Kasi walang kabuluhang pananampalataya. Pakibasa mo ngayon. 1 Corinthians 15. Kabuluhan po. Sa verse 2 po. Sige. Naligtas kayo sa pamamagitan nito, kung matatag ninyong pinanghahawakan ang salitang ipinangaral ko sa inyo. Maliban na lamang kung walang kabuluhan ang inyong pananampalataya. Ayon, sabi ng Biblia, maliban na lamang kung walang kabuluhan ang inyong pananampalataya. So, nandun na rin yung mga sagot sa mga nasabi natin. Paano ba nagiging walang kabuluhan ng pananampalataya ng isang tao? Tandaan nyo, kapag hindi batay sa tamang kaalaman. Walang kabuluhan ng pananampalataya na yun. Hindi naman sapat na naniniwala lang tayo basta-basta. Dapat tiyakin mo na yung pinapaniwalaan mo, turo talaga ni Kristo. Kaya nga ang tanong, kaya nga ang sabi ni Pablo, hindi ganyan ang natutunan ninyo kay Kristo. 'Di ba? Itong sinasabihan ni Pablo, mga taong nakarinig ng salita ng Diyos. And yet, hindi naman nila ina-apply yung kanilang natutunan. O kaya tuloy ang sabi ni Pablo, hindi ganyan ang natutunan nyo. Bakit? Kasi natutunan na narinig na pero bakit iba pa rin ang nakikita sa atin? Iba pa rin ang nakikita sa kanila. Kung sa atin sinabi yun ni Paul baka masaktan yung mga damdamin natin, di ba? Kumbaga sa ating panahon, ganito ang tono Ganyan ba natutunan mo? Tama? Yan ang madalas sabihin sa atin Ganyan ba natututunan nyo?
Sa simbahan? Ganyan ba natututunan nyo? Yan ba tinuturo ng pastor nyo? Di ba? Narinig nyo ba yon? Ganyan ba natututunan? So parang ganun din yan. Pero kung lalagyan pa natin ng tamang batayan, yan pa talaga yung turo ni Kristo. At kung sigurado ka na, yes po, sigurado ako, tiyak ako, 100%, yan ang sinabi ni Kristo. Hindi pa sapat yon para ikaligtas mo. Kaya nga, kahit nandito tayo, nakikinig, nagsisimba tayo, it doesn't mean na ligtas ka. Okay? Meron pang mahalaga doon, yung pagsunod. Yung pagsunod. Kailangan kompleto yung salvation natin. Malaki ang papel ng obedience sa salvation. Tandaan nyo yan. Malaki ang papel ng obedience sa salvation. Pero ang obedience na walang pakikinig, hindi rin makukompleto. Kasi baka magkamali ka ng pagsunod. Tama? Kaya sabi ng Biblia, lahat ng ating natutunan, nakita, narinig, isagawa natin. Lahat ng mga ating nakita, meron kang isasagawa. Pilipos 4:9. Lahat nung natutunan natin, nakita, narinig, isagawa natin. So, hindi ka lang basta mag-a-apply. Hindi ka lang basta mag-a-apply ng mga natutunan mo. Merong batayan. Pakibasa nga nun. Pilipos 4:9. Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutunan, tinanggap, narinig at nakita sa akin. Sa gayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Ayun. Yan ang sabi ng Biblia, no? Isagawa natin ang lahat ng ating natutunan, narinig. Ano ba yung natutunan mo kay Kristo? Ano ba yung narinig mo kay Kristo? Ano ba yung nakikita mo sa mga taong sumusunod kay Kristo? Gawin mo yun. Ang daming paraan para matuto tayo. Halimbawa, hirap ka matandaan yung mga teaching. Tingnan mo yung mga taong namumuhay, yung mga taong ini-imitate si Christ. Tingnan mo sila, matututo ka rin sa kanila. Kung halimbawa, yung mga tao na inaakala mo na sumusunod kay Kristo, hindi nila sinasagawa yung kanilang mga natutunan. Sa kabila nun, alam mo naman yung mensahe. Isagawa mo. Kahit hindi pa nila sinasagawa, ikaw na lang magsagawa. 'Di ba? Kung hindi man nagiging example, halimbawa, yung mga leaders, ikaw na maging example total. Nalalaman mo naman Ang importante rito, nalaman mo, natutunan mo. Pag nalaman mo, natutunan mo, di mo na kailangan tumingin sa iba, may reference ka na. Isagawa mo na. Sa ganung paraan, mga kapatid, maliligtas ka. Yan ang completeness ng salvation. Kaya nga ang kaligtasan pwedeng mawala Bakit? Kasi pwedeng natututo ka ngayon, pero ang tanong, yung natututunan mo ba, ina-apply mo ba? Tama? Kaya nga tayo, sasalain pa tayo ng Diyos Ang Diyos nagsasala, akala nyo ba? Nagsasala ang Diyos. Ano yung talata kanina? Deuteronomy chapter 8? Basahin mo nga. Deuteronomy chapter 8 verse, I think, 1 hanggang 4. Ang Diyos, sinasala niya yung pusong tama. Hindi lang niya tinitingnan yung pusong, paano ko ba sabihin? Lahat ng puso natin hindi naman tama Pero, on the process, gumagawa ang Diyos ng paraan to correct your heart. To correct our heart. Now, it's up to us. It's up to you kung makikipagtulungan ka sa Diyos. Kung on the process, bubuti ang puso mo. Or on the process, sasama lalo ang puso mo. Magiging batayan yon kung ikaw ay mananatili sa Diyos o hindi. Sige nga, pakibasa nga Deuteronomy chapter 8, 1-4. Sundin ninyong mabuti ang mga batas na ito na ibinigay ko sa inyo ngayon, upang humaba ang inyong buhay. Dumami ang inyong lahi at kayo'y makakarating sa lupaing ipinangako ni Yahweh sa inyong mga ninuno. Alalahanin ninyo kung paano niya kayo pinatnubayan sa loob ng 40 taon upang matuto kayong magpakumbaba. Sinubok niya kayo kung susundin ninyo siya. Tinuruan nga kayong magpakumbaba. Ginutom niya kayo bago binigyan ng mana, isang pagkaing hindi ninyo kilalanin ng inyong mga ninuno. Ginawa niya ito upang ipaunawa sa inyo na ang tao'y hindi lamang sa tinapay nabubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ni Yahweh. Ayun, kahit hanggang doon lang. So, tingnan nyo ang layunin ng Diyos, even sa mga Israelita.
So, pwede ba natin itong panggalingan ng ating pananampalataya? Yes, pwede natin panggalingan ito ng ating pananampalataya. Dahil gawa ito ng Diyos eh. Sabi ng Biblia, ang Diyos, siya'y Diyos noon, mula noon, ngayon, at magpakailanman. Walang anino ng kanyang pagbabago. Kung noon, ganito niya subukin ang kanyang bayan. Ganito rin niya tayo sinusubok ngayon. He wants to know kung tayo ba ay tatagal, aayos, bubuti ba ang puso natin on the process. Napakalinaw ng sinasabi rito. I think kailangan natin itong bigyan ng emphasis dahil may warning ang Panginoon sa atin. Mamaya, sabihin ko ang warning. Alalahanin ninyo sa verse 2 kung paano kayo ginabayan ng Panginoon na inyong Diyos na paglalakbay ninyo sa disyerto sa loob ng 40 taon. Ginawa niya ito upang turuan kayong, number 1, magpakumbaba. Sinubok niya kayo kung ano talaga ang nilalaman ng inyong puso. At first, hindi naman talaga si God ang nasa heart natin. Tama ba? Sometimes, iba naman talaga ang layunin natin. Bakit tayo nandito eh? Sino bang nagsimula na kaya ka nandyan? Dahil talagang gusto mo si Lord. Gusto mo doon sa kanyang presence. No? No? Ewan ko sa iba. Ako kasi, yung karanasan ko, taon pa ang inabot bago ko nasabi na kaya ako nagsisimba dahil kay Lord. Sa una, nagsisimba lang ako dahil gusto ko lang tumugtog eh. Yun lang eh. Tapos lagi tumutulo yung laway ko doon sa nagigitara. Hindi dahil sa pugi siya. Hindi naman ako bading. Okay. Wala lang. Gusto ko lang talaga yung gitara. Parang tuwing nakakita ako ng gitara, para siyang sa akin, parang yun yung pinaka-sexy babaeng nakikita ko sa buong buhay ko. Doon ako'y nagsisimula sa church, in love ako sa mga gitara, parang ganon. Yung talagang gusto ko matuto niyan, gato-gato ganyan. Kaya nga lang, ang damot nung mga worship team, ayaw nilang pahawak. Ayaw nila. O kaya matagal din bago ako natuto mag-gitara dahil pinapahawak lang nila ako Sabado. Kasi ang susungit nila eh. Sabado. Kapag hinawakan mo naman, hindi ka pa nga marunong, nilalait ka na, binubuli ka na. Alam niyo, sinasabi nila sa akin dati, ano ba yung gitara mo? Pakiramdam ko, nakasakay ako sa kabayo. Lagi, yung inaasar nila ako nung pagka nagigitara daw ako, parang tunog kabayo, yung strum, yung tigidig. Ginaganon nila ako nun. Binuli nila ako. Sumama loob ko, pero ginamit ko yung motivation, siyempre. Para lalong matuto. Okay? Puti nga kayo, araw-araw yung nahawakan to eh. Ako noon, Sabado lang. At yung Sabado na yun, limitado pa. Tapos, pagagalitan ka pa. Diba? So, hindi talaga ako solid nung sa una. Taon pa, inabot. Ngayon, maraming mga kabataan, parang nandyan, active magsimba dahil nandoon yung kanilang gusto makita. Uy, andyan ba si Pag hindi magsisimba, parang mga buy one, take one, hindi rin magsisimba kasi, wala si sige, next time lang, pagka nandyan na siya ulit. Diba? So, aamin lang naman tayo, diba? At first, hindi naman talaga si Lord ang layunin natin dyan. Tama? On the process, inaayos ng Diyos ang puso natin hanggang, sabi ng Biblia, sinubok niya kayo upang malaman kung ano talaga ang laman ng inyong puso. Hindi naman pagdating mo, tatanungin kayo ng Diyos, ano ba laman ng puso mo? Pag hindi ako, bawal ka rito. Diba? Ang gagawin ng Diyos, susubukin ka muna. Diba? Ipapadaan ka muna sa proseso. Tama? Ano yung proseso? Yung salita ng Diyos. Yung pakikinig ng salita ng Diyos, may natututunan ka, sinusunod mo, habang tumatagal, ikaw yung nakaka-judge. Kapag sumunod pala ako sa word ni Lord, umaayos ang buhay ko, umaayos ang isip ko, umaayos ang puso ko, nababago yung pagkatao ko, hanggang sa ikaw mismo, ikaw na magde-decide na, susunod na ako kay Lord. Kasi pakiramdam ko, parang gumagaan yung buhay ko, nagiging positibo ako, ganun. Nakikita mo yung mga bagay na yon. O kaya kahit mawala pa yung dating sinasabi mo na, pag hindi siya magsimba, hindi rin ako magsimba. Kahit mag-backslide na siya, wala ka nang pakialam dun. Ikaw magsisimba ka dahil may nakukuha ka na napakinabang sa iyong kaluluwa, sa iyong espiritu. Inaayos ng Diyos ang puso natin. Tama? On the process, tinitrim niya, parang parang puno eh. Diba?
yung puno na may mga sanga na hindi tawag doon, hindi nagbubunga o nabubulok. Minsan kapag umaakit kami ng kalamansi ni iyan unang turo niya sa akin, kapag may bulok na sanga, putulin. Tama? O kaya dapat yung nagpuputol, tiyakin din kung buhay o patay yung kanyang pinuputol. Ang Diyos magaling mag-trim yun 'Di ba? Alam niya kung sino yung buhay, alam niya kung sino yung patay. Tama? Sana naman lahat tayo buhay. Mamaya ikat ka ni Lord Ikat tayo ng Diyos Tama? Tanungin mo nga yung katabi mo, buhay ka pa ba? Buhay ka pa ba? Mamaya ikat ka ng Lord, mamaya dumating si Lord. Medyo marami-rami ng patay na sanga rito pagka nilabas niya yung gunting, baka ikaw yung maputol. Abay, ang Diyos nagka-cut off din. Di ba? Alam niyo ba yon? Ang Diyos nagtatakwil din. Mamaya, takwil tayo ni Lord wag naman tayo nga abot sa ganon. Amen? Alam niyo, ito lang gusto ko sabihin sa inyo, bagamat tayo na sa intro lang. Intro lang yun. Paano kung si Pablo nagsasalita dito, no? Hindi, wala kasi akong Wala naman talaga akong tinitingnan. Kaya hindi ko alam kung hanggang kailan matatapos to. Kasi wala naman akong kopya. Wala akong tinitingnan. Yung mga alam niyo naman ako magturo Anyway, ang Diyos kasi nagka-cut off. Okay? Parang yung cut off, naririnig ko lang noon sa mga nagtatrabaho. Oy, cut off na. Wala ka na sahod. Next na ulit. Next sahod na. Pero sa church, masamang salita or hindi masamang salita, nakakatakot na salita yung putulin. Kapag pinutol ka ng Diyos. Wala nang balikan yon. Okay? So, inaayos ng Diyos ang puso natin. Sabi ng Biblia, ibinaba niya kayo sa pamamagitan o tinuruan niya kayo magpakumbaba sa pamamagitan ng gutom at pagkatapos binigyan niya kayo ng mana. Okay? Ginawa ito ng Panginoon para ituro sa inyo na hindi lamang sa tinapay na nabubuhay ang tao, kundi sa mga salitang namumutawi din sa bibig ng Diyos. Okay? So, mahalaga para sa atin, again, yung tinuturo ng Panginoon. Jesus. Hindi yung tinuturo ng kung sino-sino. Dahil diyan nakabatay ang pananampalataya natin Ngayon, anong tawag ulit ngayon? Yung Semana Santa, no? Inaalala ng maraming tao yung pagkamatay, yung pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Maganda yun na inaalala. Pero kung alalahanin natin sa tamang paraan. Ang Panginoon hindi pinapako sa krus. Alam niyo ba, pwede niyong ipako si Lord kahit hindi tayo nagpa-participate sa ganyan. 'Di ba? O marahil tayo, baka mamali naman tayo, no? Meron tayo ganitong kaisipan. Kung hindi naman tayo kasali doon, baka naman isipin natin mas better tayo sa kanila. Tama? Baka naman isipin natin mas righteous tayo kaysa sa kanila. Alam niyo ba, kahit hindi ka kasali doon, pwedeng participant ka ng pagpapapako kay Kristo? Alam niyo ba yon? Even now, parang kanta yun pwede mong ipako si Kristo. Kahit ngayon. Kahit wala ka doon. Kahit nandito ka lang ngayon. Pwede mong ipako si Kristo. Ang tanong, paano? Sabi ng Biblia, hindi mo na pwedeng ipako muli ang Panginoon at ilagay siya sa kahihiyan. And yet, may gumagawa. Okay? Sino ang gumagawa? Pakinggan nyo. Sa Hebrew, chapter 6. Sabi ng Biblia, sa verse 4 hanggang verse 6. Ito to. Dito na rin tayo magtatapos. Sapagkat paano pang panunumbalikin upang magsisi ang mga tumalikod na sa kanilang pananampalataya? Dati naliwanagan na sila.
nakalasap ng makalangit na kaloob at naging kabilang sa mga tumanggap ng Espiritu Santo. Sige lang, tuloy hanggang 6. Nakalasap na rin sila ng kabutihan ng salita ng Diyos at nakadama ng kapangyarihan ng Diyos na lubusang mahahayag sa panahong darating. Kapag sila'y tumalikod pagkatapos malasap ang lahat ng ito, hindi na sila maaaring panumbalikin upang magsisi sapagkat muli nilang ipinapako sa krus at inilalantad sa kahihiyan ang anak ng Diyos. Ayun. Pwede pala nating maipako ulit at ilagay sa kahihiyan ng Panginoon Jesus sa papaanong paraan. Kapag sa kabila ng nakalasap na tayo ng kanyang kabutihan, naliwanagan na tayo ng kanyang mga salita, at nakalasap na tayo ng kabutihan ng Banal na Espiritu Santo, nakadama tayo ng kapangyarihan ng Diyos. Sa kabila nito'y tumalikod tayo sa Diyos. Subukan nyo nga mag-analyze sa sarili nyo. Tumalikod ka ba sa Diyos? So, siguro ang susunod niya na tanong, paano ba ang pagtalikod sa Diyos? Tama? Paano ba talaga ang pagtalikod sa Diyos? Basahin natin yung sinasabi sa Galatia. Chapter 1, verse 6. Nagtataka ako kung bakit kay dali ninyong tumalikod sa Diyos na tumawag sa inyo sa pamamagitan ng kagandahang loob ni Kristo at kayo'y bumaling agad sa ibang magandang balita. Ayun. Kala siguro ng iba, ang pagtalikod sa Diyos, yung bumalik ka sa kasalanan. Tama? Alam nyo, pwedeng okay naman tayo eh. Okay ka pa eh. Dati, wala ka sa Lord, nakakilala ka kay Lord, nabago yung buhay mo, nawala yung mga kasalanan. Tama? Nawala yung pag-iinom, nawala yung pagbibisyo. Okay? Eh di, meron ka ngayong katibayan na talaga na kay Christ ako. Kasi nagbago ako eh. Pero habang natututunan mo itong mga bagay na to, habang ine-enjoy mo yung iyong Christian journey, suddenly, tumatanggap ka ng ibang mga teaching. Tumatanggap ka ng ibang mga turo. Tumatanggap ka, nakikinig ka kung kani-kaninong mga, mag-ingat kayo ha. Hindi lahat ng mga nagsasalita na mga, yung mga nagbablog, okay, na patungkol sa Word of God, okay, pag-ingatan din natin. Hindi naman lahat ng sinasabi nila mali, pero may nasasabi rin silang mga mali. At kung hindi nyo yun maispatan, baka makapag-alaw kayo ng maling teaching sa life nyo. Okay? Baka makapag-alaw kayo ng maling teaching sa life nyo. At yun pa yung maging resulta na sa dami mong paniniwala ang mga prinsipyo sa pananampalataya, ang kinuha mo pa talaga yung maling turo. Pwede yun. Ang dami-dami yung pwedeng pagkunan ng mga magagandang turo ni Kristo, ang kinuha mo pa yung turo na lang ng tao. Kasi alam nyo ngayon, ang danger ngayon, inihahalo ang turo ng tao o yung idea ng tao sa teaching ni Christ. Kaya kung papansinin nyo, hindi naman sa sinasabi kong perfect itong ganitong paraan ng pagtuturo ko. Ako kasi mismo, nag-iingat ako na ayaw kong bigyan ng chance yung sarili kong idea sa Biblia. Mas gusto ko ibida yung talata, yung sinasabi ng Biblia, kaysa sa gusto kong sabihin sa isip ko. Kasi mahirap mapasukan ng ideology ng tao ang Word of God. Mako-compromise yung mensahe ng salita ng Diyos. Kaya nga yung mga nagtuturo, dapat talaga sobrang ingat eh. Kaya nga lang, kung ako tatanungin, yung iba kasi, basta lang salita ng salita eh. Basta lang turo ng turo. So mag-ingat tayo dahil kapag bumaling ka sa ibang katuruan, katumbason, tumatalikod ka na sa Diyos. At kapag tumalikod ka na sa Diyos, ano nakatumbas nun? Ipinapako mo ulit sa kahihiyan ang Panginoong Hesus. O kaya kahit sabihin na natin na, yes, hindi tayo nagpa-participate sa mga ganyan yung tinatawag nating Semana Santa, it doesn't follow na mas better Christian ka kaysa sa kanila. Dahil it could be, pwede, potentially, na mas malala pa ang ginagawa natin sa kanila. Tama?
Pwedeng mas malala pa ang ginagawa natin sa kanila. Sila, pinapako nila ang kanilang sarili. Tayo, pinapako natin si Kristo mismo. Nakukuha nyo? So, pwedeng mas malala tayo. Diba? Maraming Christian, tinatawanan niya, uy, pinapako nila sarili nila, uy, hinampas niya sarili niya, wala na yan sa Bible, diba? Pwede pa tayong gumanyang ganyan, pero hindi mo alam, pwedeng mas magawa mo ang worse kaysa sa kanila. Tatawanan natin sila, baka sa langit tayo na ang tinatawanan ng mga anghel ni Lord. Tama? Mag-ingat lang tayo. Ito lang naman ay pag-iingat. O kaya kailangan yung malaman para mapag-ingatan natin dahil delikado ang panahon natin ngayon. Yung deception ni Satanas, matindi. Matindi. Kala mo ang ganda pakinggan, malinturo na pala. Okay? So bakit natin kailangan mag-ingat sa mga malinturo? May babala kasi dyan ng Biblia eh. Okay? Sabi ng Galatia chapter 5 verse 9, napapaalsa ng kaunting maling turo, okay, ang tamang turo. Kaunting ilang na turo, di ba? Pakibasa nga nun, Galatia 5:9. Ang sabi nga, napapaalsa ng konting pampaalsa ang buong masa ng harina. Ayun, napapaalsa ng kaunting alsa ng harina o ng kaunting pampaalsa ang buong masa. Tinutukoy dyan yung teaching. Okay, hanap tayo ng version na angkop talaga doon. Ito, Galatia chapter 5 verse 9, sabi rito, isipin nyo sana na ang maling aral ay parang pampaalsa, na kahit kaunti ay nakakapagpaalsa sa buong masa ng harina. Kaunti lang na wrong teaching ang makapasok sa pananampalataya mo. It could ruin yung truth. Pwedeng masira yung buong katuruang tinanggap mo. Ang mahalaga sa atin, yung katuruan eh. Ang mahalaga sa pananampalataya natin, hindi yung tugtugan, hindi yung kantahan. Ang mahalaga sa atin, yung turo, yung aral ni Kristo na nagbibigay ng buhay. Dahil tatanungin tayo ng Diyos. Okay? Sabi ni Pablo sa mga taga-Efeso, hindi ganyan ang natutunan ninyo kay Kristo. Amen? So, gaano natin pinapahalagahan yung pagkabuhay ng Panginoong Yesus? Alam nyo, ito yung suggestion ko. Gusto nyong pahalagahan yung pagkamatay at muling pagkabuhay ni Lord? Pahalagahan nyo higit sa lahat yung turo at aral ni Kristo. Sa ganung paraan, mapapahalagahan mo yung kanyang aral, yung kanyang pagkabayubay sa krus, yung tinusok siya, yung siya'y hinampas, yung siya'y binugbog, yung siya'y pinako sa krus, mapapahalagahan mo yun. Hindi sapat na parang, ay grabe naman yan, nakakaawa naman tingnan, di ba? Pagka mapapanood natin yung, halimbawa, yung Passion of the Christ, napanood niyo ba yun? Yung Passion of the Christ, di ba parang ganon? Pero hindi sapat yung parang, ay grabe naman yan, ay, di ba? Yung salamat na lang, talaga, si Christ ang gumawa niyan, hindi ako. Di ba? Okay yun na nakaisip ka ng ganon, pero may mas tamang approach sa ganon. Isipin nyo maigi, bakit dumating si Kristo sa ganong punto? Bakit si Kristo dumating sa ganong punto? Walang iba kundi para matanggap mo yung buhay. Paano niya again dinala ang buhay? Dinala niya sa pamamagitan ng kanyang mga tinuturo. According sa kanya, yung sa binasa natin kanina, hindi siya nagsasalita sa kanyang sariling kanya. Sinasalita lang niya yung utos ng kanyang ama. Dahil according kay Jesus, dahil ang utos at turo ng ama, yun ang nagbibigay ng buhay. Ibig sabihin, kapag pinaniwalaan mo at sinapamuhay mo yung teaching ni Christ, ikaw ay magkakaroon ng buhay. Ibig sabihin, hindi na sayang yung pagkamatay ni Kristo sa krus at yung kanyang pagkabuhay. Hindi na sayang dahil nakikita sa buhay mo yung ebidensya. Ano yung ebidensya? Yung buhay na walang hanggan. Amen? So tumayo tayo lahat and let us appreciate yung ginawa ni Kristo. Amen? So,
Ito yung challenge sa atin. Tandaan po natin. Ito yung challenge sa atin. Gaano natin talaga pinapahalagahan yung mga bagay na yan? Are you willing to suffer para lang masunod mo yung natutunan mo? Isang bagay ang pwede nating makita as a Christian. Ano yun? Times, ang pagsunod mo sa Panginoon ay merong malaking kabayaran. Amen? Yung pagsunod natin sa Diyos, merong malaking kabayaran. Pwedeng mawala yung pangarap mo, yung inaasam mong kasiyahan sa mundong ito, pwedeng hindi matupad dahil lang sa gusto mong sumunod kay Kristo. Isipin nyo, si Kristo ba may time mag-asawa? Di na nga siya nag-asawa eh. Wala siyang time mag-jowa. Wala siyang time mag-entertain ng mga relationship. Pero tayo, yun yung habol natin. Diba? Wala si Kristo, panahon magpayaman. Wala siyang time sa ganun. Wala nga siyang time magtrabaho para sa kanyang sarili. Wala siyang time sa ganun. Wala siyang time sa kanyang anumang pang-personal. Wala siyang time. Bakit? Malinaw ang mission. Ano yung mission niya? Ang mamatay para sa sangkatauhan. For our benefits. Okay? Para sa ating ikabubuti. Tama? So, kung talagang seryoso tayo sa ganyang bagay, tandaan natin, tumingin tayo doon sa ginawa ni Kristo. Namatay siya para sa'yo. Nabuhay siya para sa'yo. Sabi ng Biblia, kung tayo ay mamamatay tayo alang-alang kay Kristo. Kung tayo ay mabubuhay tayo alang-alang kay Kristo. Amen? So yan, ipikit natin sandali yung ating mga mata. Yan, pikit natin yung ating mga mata. At pag nilayan natin itong mga tanong na ito, nakikita mo yung ginawa ni Kristo? Nare-realize mo ba yung cross? Yung ginawa ni Christ? Isipin mo maigi. Si Kristo namatay para sa'yo. Ano naman yung pwede mong magawa tungkol dito? Ano naman yung pwede nating maiganti? Yung mai-sacrifice natin para sa mga bagay na ito. Amen? Isipin lang natin maigi. Yung buhay mo ba, buhay na nagpapakita na tumatanaw ka ng utang na loob sa ginawa ni Kristo para sa'yo? Yung ba yung buhay mo? O until now, nabubuhay ka pa rin sa iyong sarili? Na para bang wala lang sa'yo na may namatay para sa'yo? Diba? Na may nagpakahirap para sa'yo. Isipin nating maigi. Hallelujah, Jesus. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa
mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Yes, Jesus. Panginoon, sa hapon na ito, O Diyos, ay inaalala po namin, Panginoon, ang iyong ginawa doon sa krus, Panginoon. Alam namin na hindi po ito kailanman matutumbasan, Panginoon. Dahil ikaw lang ang pwedeng makagawa ng mga bagay na ito. Ikaw ay namatay, nabayubay, pinarusahan dahil sa aming mga kasalanan, Panginoon. Salamat dahil tinubos mo kami, Panginoon. At gayong nangyari na ang mga bagay na ito. Panginoon, kung minsan nagfe-fail po kami na pahalagahan ng mga bagay na ito, ang katotohanan na ito. Kaya po tuloy kung minsan, Panginoon, ay ang aming pananampalataya ay nangihina. Ang aming pananampalataya ay nawawalan ng kabuluhan sa bawat araw. Dahil nakakalimutan namin, Panginoon, yung mga katotohanan na ito na dapat sana'y nagpapalakas ng aming pananampalataya, Panginoon. Kaya naman, O Diyos, sa mga sandaling ito, inaalala po namin, Panginoon, ang iyong kabutihan, ang iyong ginawa, Panginoon, na kailanman po ay hindi matutumbasan, na siyang dahilan kung bakit kami ay naririto ngayon at nagpupursige sa abot ng aming makakaya at sa tulong mo na maging makadiyos kahit na alam namin na imposible ito sa amin. Pero sa biyaya mo, Panginoon, ginagawa mo po itong posible na kami ay magbago into something na kaluluguran mo, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Pinupuri ka namin, Panginoon. Pinapasalamatan ka namin sa iyong ginawa. Thank you, Jesus. Hallelujah. At Panginoon, tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Father. Salamat po, Panginoon. Pagpalain mo po ang puso ng aming mga kapatid, Panginoon. Lahat po kami, Panginoon, pinagkakatiwala po namin sa iyo ang aming buhay, Panginoon, na habang kami ay nabubuhay, lalong maging mabangong samyo ang buhay namin para sa iyo, Panginoon. Mula sa aming puso, sa aming buong pagkatao, ay maihandog namin ito. Maialay, Panginoon, para matupad ang iyong kalooban, na kung kinakailangan na kami ay magtiis ng hirap, Panginoon, ay magtitiis po kami. Mabigyan daan lamang ang kalooban mo, Panginoon, kahit na mahirapan pa ang aming katawang lupa, Panginoon. Tulungan mo po kami, Panginoon, na maging matatag, Panginoon, yung maging loyal kami, Panginoon, sa aming sinasampalatayanan. I-bless po ang aming mga kapatid, Panginoon, ang bawat isa po sa amin. Maging matatag kami sa paglilingkod sa iyo, O Diyos, at lumago ang aming pag-ibig at paggawa ng mabubuti at higit sa lahat ang pananampalataya po namin. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat ng ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, so sa ating panghuli,